Nasa gitna si Aliana ng katahimikan ng library, napapalibutan ng mga libro na amoy luma at puno ng pangarap. Ang bawat pahina na binubuklat niya ay isang hakbang palapit sa diplomang inaasam, isang susi para mayahon sa hirap ang kanyang ama, ang nag-iisa niyang pamilya. Nursing. Iyon ang pangarap niya. Ang makapagsuot ng puting uniforme at alagaan ang mga may sakit, tulad ng pag-aalaga sa kanya ng kanyang tatay magmula nang pumanaw ang kanyang ina. Ngunit sa isang iglap gumuho ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa, umalinggaw ang ugong nito sa sagradong katahimikan ng silid-aklatan. Isang unknown number. Kinabahan siya pero sinagot niya ito. Hello, pabulong niyang sabi. Ito po ba si Aliana Reyes? Kamag-anak po ba kayo ni Roberto Reyes? Tanong ng isang boses sa kabilang linya, tunog apurado at seryoso. Ako nga po. Anak niya po ako. Bakit po? Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang sumunod na mga salita ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa payapa niyang mundo. Ma'am, kailangan niyo pong pumunta sa Quezon City General Hospital. Ang tatay niyo po isinugod dito. He had a stroke. Binitawan ni Ana ang cellphone. Bumagsak ito sa lamesa ng walang tunog. Ang mga letra sa librong binabasa niya ay nagsimulang magsayaw at lumabo. Stroke. Hospital. Tatay. Ang tatlong salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, sinasaksak ang bawat pangarap na binuo niya. Wala na ang puting uniforme. Wala na ang diploma. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang mukha ng kanyang ama at ang malamig na takot na gumapang sa kanyang dibdib. Makalipas ang isang linggo, ang takot na iyon ay naging isang mabigat na katotohanan. Nakaratay sa hospital bed ang kanyang ama, kalahati ng katawan ay paralisado. Ang mga bayarin sa ospital ay parang isang halimaw na unti-unting lumalamon sa kakarampot nilang ipon. Ang pangarap niyang maging nurse ay hindi na lang basag, kundi durog na. Ana, sigurado ka ba rito? Tanong ni Mateo de Villa, ang kanyang matalik na kaibigan, habang minamaneho nito ang mamahaling kotse papasok sa isang marangyang subdibisyon. Napayuko si Ana, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Wala na akong ibang pagpipilian, kailangan ni tatay ng therapy. Kailangan ko ng pera. Malaking tulong na itong pansamantalang trabaho na inaalok mo. Pero bilang katulong, Ana, pwede naman kitang pautangin. Huwag, mabilis niyang putol. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo, magkaibigan tayo. Sapat na yung tinutulungan mo akong maghanap ng paraan. Tatanggapin ko ang trabaho. Pansamantala lang naman hanggang sa makahanap ako ng iba. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay na parang palasyo. Villa Esmeralda. Iyon ang nakaukit sa napakataas na gate. Nang bumukas ito, bumungad sa kanya ang isang mansyon na hindi niya akalaing nag-exist sa totoong buhay. Ang sahig ay kumikinang, ang mga chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, isang mundong napakalayo sa maliit nilang apartment sa kabilang bahagi ng syudad. Manang Lena, si Ana po. Ang kaibigan ko, pakilala ni Mateo sa isang matandang kasambahay na sumalubong sa kanila. Umiti ito ng malugod. Naku, ang ganda mo namang bata, sabi ni Manang Lena. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Ana. Pero ang kaunting gaan na iyon ay biglang naglaho nang marinig nila ang tunog ng isang sports car na pumarada sa labas na sinundan ng malalakas na yabag. Isang lalaking matangkad at may mapang-asar na ngiti ang pumasok. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa at tumigil ang tingin nito sa simpleng bestida at sinelas niya. So, sabi ng lalaki, ang boses ay may halong pagmamaliit. Ikaw pala ang bagong katulong. Nangunot ang noo ni Mateo. Franco, pinsan ko. Si Ana, kaibigan ko. Ngumisi lang si Franco. Hindi niya pinansin si Mateo at diretsong nakatingin kay Ana. Kaibigan. Pero magtatrabaho bilang katulong. Interesting. Naramdaman ni Ana ang pag-init ng kanyang pisngi. Kinuyom niya ang kanyang mga palad. Gusto niyang sagutin ang kayabangan ng lalaki, pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niya ang trabahong ito. Para kay tatay, sabi niya sa kanyang isip. Franco, tama na yan, saway ni Mateo. Sakto namang bumaba mula sa engrandeng hagdanan ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng eleganteng damit at alahas. Ang postura nito ay nagpapakita ng otoridad.
Ito si Donna Elvira de Villa, ang ina ni Mateo. Tiningnan siya nito na parabang isa siyang dumi na napadpad sa mamahalin nitong carpet. Ikaw na ba si Aliana? Tanong ng Donna, ang boses ay malamig pa sa yelo. Opo, ma'am, magalang na sagot ni Ana. Mateo, iwan mo na kami. Manang Lena, ituro mo sa kanya ang mga gagawin, utos nito. Tumango si Mateo kay Ana na parang nagsasabing kaya mo yan bago umalis. Si Franco naman ay sumandal lang sa pader, nanonood na parang isang buitreng naghihintay. Dahil bago ka, isang simpleng gawain muna ang ipapagawa ko sa'yo, sabi ni Donna Elvira, itinuturo ang isang antike na mesa sa gitna ng sala. Linisin mo ang mga palamuti sa mesang iyan. Pero mag-ingat ka. Lalo na dyan. Itinuro nito ang isang malaki at eleganteng porselanang florera na may kulay esmeralda. Pamana pa yan ng lola ng lolo ko. Napakahalaga niyan. Masusunod po, sagot ni Ana. Kumuha siya ng basahan at maingat na nilapitan ang mesa. Sinimulan niyang punasan ang mga maliliit na palamuti, todo ang pag-ingat. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya, ang malamig na mata ni Donna Elvira at ang mapanuring mata ni Franco. Huminga siya ng malalim. Nang pupunasan na niya ang ibabaw ng mesa malapit sa florera, dumaan siya sa pagitan nito at ng isang upuan. Bahagya lang, halos hindi dumikit, nasagi ng kanyang balakang ang gilid ng florera. Isang saglit na pagyanig. At pagkatapos, isang nakabibinging tunog. Crash! Ang esmeraldang florera ay bumagsak sa sahig at naging 1,000 piraso. Napatigil ang lahat. Maging ang paghina ni Ana ay tila huminto. Nanlalaki ang kanyang mga matang nakatingin sa basag na porselana sa sahig. Isang aksidente. Isang napakagaan na sagi. Paanong? Itinaas niya ang kanyang paningin. Nakatingin sa kanya si Donna Elvira, hindi galit, hindi gulat, kundi may isang malamig at kalkuladong ekspresyon sa mukha. Sa likod, nakita niya ang ngisi sa mga labi ni Franco. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, nagsalita si Donna Elvira. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ang florera na yan ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. At ikaw ang magbabayad niyan. Tawa. Malutong na tawa, sinabayan ng tunog ng mga basong nag-umpugan at ng mamahaling whiskey na dumadaloy. Ito ang mundo ni Franco Santillan. Isang mundo ng karangyaan, ng walang katapusang kasiyahan, at ng mga taong handang pumalakpak sa bawat kalokohan niya. Nakasandal siya sa malambot na leather na upuan ng paborito nilang high-end bar sa The Fort, isang ngisi ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Sa harap niya, ang mga kaibigan niyang sina Anton at Gio ay tila hindi makapaniwala sa kwento niya. 10 milyon para sa isang florera. Grabe naman si Tita Elvira, sabi ni Anton, umiiling habang umiinom. Hindi iyon ang punto, pare, sagot ni Franco, itinaas ang baso. Ang punto ay ang itsura ng babae. Si Ana. Nakita niyo sana ang mga mata niya. Punong-puno ng pride, kahit na alam niyang wala siyang laban. Naalala niya ang eksena kanina sa mansyon. Ang pagbagsak ng florera. Ang takot sa mga mata ni Ana, pero sa likod ng takot na yon, mayroong apoy. Isang apoy na hindi napapatay ng kahihiyan. At para kay Franco, nasanay nang makuha ang lahat ng gusto niya, ang apoy na yon ay isang hamon. Maganda ba? Tanong ni Gio, na laging yun ang unang tanong. Nagkibit balikat si Franco. Simple lang. Hindi yung tipo na lilingunin mo sa mall. Pero may dating. Yung tipong hindi mo mabibili ng pera. Bigla siyang napangisi. At iyon mismo ang gagawin ko. Nagtawanan ang mga kaibigan niya. Asa ka pa, Franco, biro ni Anton. Kahit kailan, hindi ka papatulan ng ganyang babae. Masyadong mataas ang pride. Baka isampal lang sa'yo yung pera mo. Mas lumapad ang ngisi ni Franco. Ito na ang hinihintay niya. Talaga? Pustahan tayo. Natahimik ang dalawa. Kilala nila si Franco. Kapag sinabi niyang pustahan, seryoso siya. Anong pusta? Usisa ni Gio. Itinuro ni Franco ang bago niyang sports car na nakaparada sa labas, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kalye. Ang kotse ko. Kapag napaibig ko siya sa loob ng 1 buwan, sa akin pa rin to, kapag hindi, sa inyo na. Nagkatinginan sina Anton at Gio, na lalaki ang mga mata. Isang sports car. Iyon ay hindi birong pusta. Seryoso ka? Napaibig?
Hindi lang nadala sa kama, paglilinaw ni Anton. Naman. Gusto kong makita yung pride niya na gumuho. Gusto kong makita siyang tumingin sa akin na parang ako ang buong mundo niya, sabi ni Franco, ang boses ay puno ng kayabangan at pananabik. So, ano? Deal. Nag-aalangan man ay tumango rin ang dalawa, hindi mapapalampas ang pagkakataon. Deal, sabi nila halos sabay. Itinaas ni Franco ang kanyang baso. To the new game. Isang laro. Para sa kanya, iyon lang si Ana. Isang premyo na kailangan niyang makuha para patunayan na sa mundong ito, walang hindi kayang bilhin ang isang santilan. Pag-uwi niya sa Villa Esmeralda, hating gabi na. Tahimik ang buong bahay. Inaasahan niyang tulog na ang lahat, pero nang dumaan siya sa kusina para kumuha ng tubig, nakita niya si Ana. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko, nakayuko sa lamesa, tila malalim ang iniisip. Ang buhok niya ay nakatali lang ng simple, at ang suot niya ay isang lumang shirt at shorts. Walang bakas ng apoy sa mga mata niya ngayon. Ang nakikita lang niya ay purong pag-aalala at pagod. Perpekto. Dahan-dahan siyang lumapit, sinadya na hindi gumawa ng ingay. Naramdaman lang ni Ana ang presensya niya nang tumayo siya sa tabi nito. Nag-angat ito ng tingin at muling bumalik ang kislap ng pagka-alerto sa mga mata nito. Anong kailangan mo, sir? Tanong nito, ang salitang sir ay parang pilit na lumabas sa bibig nito. Sumandal si Franco sa counter, pinag-cruise ang mga braso. Narinig ko ang usapan ninyo ni tita. 10 milyon. Malaking pera yon. Kahit magtrabaho ka dito habang buhay, baka hindi mo pa rin mabayaran yon. Nakita niya ang pagkuyom ng mga kamao ni Ana sa ibabaw ng lamesa. Gagawan ko ng paraan. Talaga? Paano? Ngumisi si Franco. Magbebenta ka ng lamang loob? O baka naman? Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. May iba ka pang asset na pwedeng ibenta. Tumayo si Ana, ang mga matay nag-aapoy na naman sa galit. Bastos ka. Tumawa lang si Franco. Prangka lang. Look, I can help you. Lumapit siya ng isang hakbang. Pwede kong kausapin si tita. Pwede kong sabihin na ako na ang bahala sa utang mo. Pwede kong gawing abo ang 10 milyong yan sa isang salita ko lang. Naningkit ang mga mata ni Ana. At ano ang kapalit? Matalino ka, papuri ni Franco. Simple lang. 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, gagawin mo lahat ng ipapagawa ko. Walang tanong-tanong. Maging personal assistant ko. Maging alalay ko. Pagkatapos ng 1 buwan, bayad ka na. Malaya ka nang umalis. Ito ang plano niya. Ilapit ang babae sa kanya, sirain ang mga pader nito araw-araw hanggang sa bumigay ito. Simple at epektibo. Pero imbes na makita ang pag-asa o konsiderasyon sa mukha ni Ana, nakita niya ang matinding pagkasuklam. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa isang mayabang na katulad mo, sabi nito, ang boses ay matigas at walang bakas ng pag-aalinlangan. Kahit pulutin ko pa ang bawat basag na piraso ng florerang yon at pagbayaran ko habang buhay, hinding-hindi ako hihingi ng pabor sa'yo. Natigilan si Franco. Isang sampal sa kanyang ego. Walang babaeng tumanggi sa kanya. Lalo na ang isang nasa ganitong sitwasyon. Ang pagtanggi nito ay hindi niya inaasahan. At sa halip na mainis, mas lalo siyang ginanahan. Talaga, bulong niya, lumapit pa siya hanggang sa halos magkadikit na sila. Naamoy niya ang simple at malinis na amoy nito, malayo sa mga pabango ng mga babaeng dinadala niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang baba nito, pilit na iniangat para magkatinginan sila. Ang balat nito ay malambot, pero ang mga mata nito ay matigas na parang bato. Sigurado ka? Tanong niya ulit, ang boses ay isang mapangakit na bulong. Isang iglap lang ang lumipas. Mabilis at hindi niya inaasahan. Yay! Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas nito ay nagpatagilid sa kanyang ulo at nag-iwan ng mainit na kirot. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang balat. Sa buong buhay niya, ngayon lang may gumawa sa kanya nito. Tiningnan niya si Ana. Nakatayo ito ng tuwid, ang dibdib ay umaakyat baba sa galit, ang mga mata ay nagliliyab. Huwag na huwag mo akong hahawakan, sabi nito, bawat salita ay may diin at puno ng babala. Pagkasabi niyon, tinalikuran siya nito at mabilis na lumabas ng kusina,
iniwan siyang nakatayo roon, hawak ang sariling pisngi, ang tawa ng mga kaibigan niya ay umuugong sa kanyang isipan. Napangisi si Franco habang nararamdaman pa rin ang hapdi sa kanyang mukha. Ang larong ito, mukhang mas magiging masaya kaysa sa inaakala niya. Ang sumunod na mga araw para kay Aliana ay naging isang walang katapusang laro. Isang laro na hindi niya gustong salihan pero napilitan siyang laruin. Ang kalaban, si Franco Santillan. Ang premyo, ang kanyang katahimikan. Ang sampal na ibinigay niya rito ay hindi nakalimutan ni Franco. Sa halip, ginawa niya itong gatong para lalong pag-initan si Ana. Ang bawat utos nito ay may kasamang pang-aasar, isang paraan para ipaalala sa kanya ang kanyang lugar sa mansyon, isang katulong na may 10 milyong pisong utang. Isang umaga, ipinatawag siya nito sa kwarto nito. Tumambad sa kanya ang isang bundok ng mga damit sa ibabaw ng kama. Mga mamahaling polo shirt, designer jeans, at kung ano-ano pa. Labhan mo lahat yan, utos ni Franco habang prenteng nakaupo sa isang silya, nagbabasa ng magazine na parabang wala lang. At gusto ko, hand wash. Ayokong masira sa washing machine. Kinagat ni Ana ang kanyang labi para pigilan ang anumang salitang gustong kumawala. Alam niyang sinasadya ito ni Franco. Pero tumango lang siya, kinuha ang malaking basket, at nagsimulang pulutin ang mga damit. Sa laundry area, habang isa-isang kinukusot ang mga damit na mas mahal pa yata sa isang buong sweldo niya, hindi niya mapigilang mainis. Ang bawat kusot ay may kasamang gigil. Mayabang. Walang modo. Akala mo kung sino. Paulit-ulit na sabi ng isip niya. Pagod na pagod siya, pero sa bawat piraso ng damit na natatapos niya, mayroon din kaunting pakiramdam ng tabumpay. Nang matapos niya ang huling polo shirt, isang puting-puti na damit na gawa sa mamahaling tela, napansin niya ang label, delicate. Wash in cold water. Umiti siya ng bahagya. Isinawsaw niya ito sa mainit-init na tubig na may sabon at kinusot ng may kaunting ekstra na puwersa. Nang banlawan niya ito, napansin niyang tila umikli ito ng bahagya. Oops! Itinaas niya ito, pinagmasdan ang bahagyang pag-urong nito, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago ito mabilis na nawala. Ngunit ang giyera sa pagitan nila ay hindi laging puro inis at galit. May mga pagkakataon, mga kakatwang sandali, kung saan nakikita niya ang ibang mukha ni Franco. Isang hapon, habang nagmamop siya ng sahig sa may sala, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Maghapon siyang nagtrabaho ng walang tigil at hindi pa siya nanananghalian. Napahawak siya sa kanyang ulo. Sa kanyang paghakbang paatras, hindi niya napansin ang basang bahagi ng sahig. Nawalan siya ng balanse. Napapikit siya, hinihintay ang sakit ng pagbagsak sa matigas at makintab na sahig. Pero walang sakit na dumating. Sa halip, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na mabilis na sumalo sa kanya, pumulupot sa kanyang baywang. Napadilat siya. Ang mukha ni Franco ay ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Ang mga mata nito, na dati laging may mapang-asar na kislap, ay seryoso ngayon. Puno ng pag-aalala. Naamoy niya ang pabango nito, isang malinis at mamahaling amoy na tila humalo sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Para sa isang saglit, nawala ang lahat, ang mansyon, ang utang, ang galit. Ang tanging naroon ay ang mga braso niyang nakapulupot sa kanya, at ang mga matang nakatitig sa kanya na parang siya lang ang nakikita. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ang sandaling iyon. Tila natauhan si Franco. Mabilis siyang binitawan nito na parabang napaso. Nag-iwas ito ng tingin at inayos ang kwelyo ng kanyang damit, isang kilos na halatang nagtatago ng pagkailang. Mag-ingat ka nga, sabi nito, bumalik ang pamilyar na yabang sa kanyang boses. Baka pati ang sahig, sabihin mong kasalanan ko. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya nito at umakyat sa hagdan, iniwan siyang nakatulala, hawak ang mop at naguguluhan ang isip. Hindi niya maintindihan. Ang pag-aalala sa mga mata nito kanina, totoo ba yon? O parte lang ng laro niya? Umiling si Ana, pilit iwinawaksi ang isipin. Huwag kang magpadala, Ana. Isang demonyo yan na may maraming mukha. Ang pagkalito niya ay mas lalo pang nadagdagan kinagabihan. May bisita si Donna Elvira, mga kaibigan nitong kasing sosyal at kasing taray niya. Isa sa mga tungkulin ni Ana ay ang magsilbi ng inumin. Ana, red wine para sa amin, utos ni Donna Elvira. Dala-dala ang tray na may 4 na kopita ng mamahaling red wine, maingat na naglakad si Ana papunta sa grupo na nagtatawanan sa may sala.
Habang inilalapag niya ang isang kopita sa maliit na mesa sa tabi ni Donna Elvira, gumalaw ang Donya para abutin ang isang magazine. Isang bahagyang, halos hindi mahahalata, na paggalaw ng kamay nito ang sumagi sa tray. Nayanig ang tray. Ang isang kopita ng red wine ay tumapon, bumuhos ang madilim na likido sa perpektong puting carpet na nagkakahalaga siguro ng 1 taon niyang sweldo. Naku! Ano ba yan? Sigaw ni Donna Elvira, na para bang gulat na gulat. Ang clumsy mo naman. Tingnan mo ang ginawa mo sa carpet ko. Napatigil si Ana, hawak ang tray. Alam niya. Nakita niya. Sinadya yon ng Donya. Isang mabilis na kilos pero kalkulado. Gusto siyang ipahiya. Gusto siyang pahirapan. Sorry po, ma'am. Patawad po, sabi na lang niya, yumuko para pulutin ang basag na kopita, ramdam ang mga mapanuring tingin ng mga bisita. Sorry. Mababalik ba ng sorry mo ang carpet na to? Palibhasa ay hindi mo alam ang halaga ng mga gamit dito, patuloy ng Donya. Handa na si Ana na tanggapin ang lahat ng sisi, tulad ng dati. Ngunit isang boses ang pumutol sa litanya ni Donna Elvira. Hindi niya kasalanan, tita. Lahat ay napalingon sa hagdan. Nakatayo roon si Franco, seryoso ang mukha, nakatingin ng diretsyo sa kanyang tiyahin. Ako ang nakatabig ng baso, sabi niya habang papalapit. Dumaan ako sa likod niya, hindi ko sinasadya. It's my fault. Natigilan si Donna Elvira, halatang hindi inaasahan ang pag-amin ng pamangkin. Maging si Ana ay napatingala, hindi makapaniwala sa narinig. Si Franco. Ipinagtatanggol siya. Impossible. Ganoon ba, iho, nauutal na sabi ni Donna Elvira, na wala ang tapang. Kung ganoon okay lang. Aksidente lang naman pala. Lumingon si Franco kay Ana na nakaluhod pa rin sa sahig. Isang saglit lang silang nagkatinginan. Walang ngisi, walang pang-aasar. Isang tingin lang na hindi niya mabasa. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at umupo sa isang silya na parang walang nangyari. Naiwan si Ana na mas lalo pang litong-lito. Anong nangyayari? Bakit? Bakit niya ginawa yon? Ang demonyo na nagpapahirap sa kanya sa umaga ay siya ring anghel na nagligtas sa kanya sa gabi. Kinagabihan, sa maliit na kwarto na para sa kanya, hindi mapakali si Ana. Ang mga pangyayari sa araw na iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Ang pag-urong ng damit ni Franco, ang pagkasalo nito sa kanya, at ang hindi inaasahang pagtatanggol nito. Sino ba talaga si Franco Santillan? Habang hinuhubad niya ang kanyang uniforme, kinapa niya ang bulsa ng kanyang apron para kunin ang panyong nakatago roon. Ngunit sa halip na malambot na tela, isang matigas at malamig na bagay ang nahawakan niya. Kinuha niya ito. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanyang kwarto, kumislap ito. Isang kwintas. Isang napakagandang kwintas na may pendant na diamante. Hindi ito basta-basta alahas. Mukha itong napakamahal. At siguradong sigurado siya, hindi ito sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Ana. Bigla niyang naalala ang tingin ni Donna Elvira kanina, ang tingin na nagsasabing hindi pa ito tapos sa kanya. Isang patibong. Alam niyang isa itong patibong. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kwintas. Ang tanong ay hindi kung kanino ito. Ang tanong ay, sino ang naglagay nito sa bulsa niya? Nasa library ng mansyon si Franco, umiinom ng brandy, pero hindi man lang niya maramdaman ang init nito. Ang isip niya ay nasa babaeng iyon. Kay Ana. At sa kwintas na diamante na alam niyang patibong ng kanyang tita Elvira. Nakita niya ang lahat. Mula sa itaas ng hagdanan, kitang-kita niya kung paano, sa isang tila kaswal na pagkakataon, ang isa sa mga katulong na pinagkakatiwalaan ni Donna Elvira ay idinulas ang kwintas sa bulsa ng apron ni Ana habang abala ito sa paglilinis. Napakabilis. Napakagaling. Kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo mapapansin. Ngunit nakita ni Franco. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, galit. Galit hindi dahil sa laro niya, kundi galit para sa kawalang katarungan na ginagawa sa babae. Ang pusta. Ang laro. Nagsimula ito bilang isang simpleng paraan para sirain ang pride ni Ana. Pero sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagkakataong nasasaksihan niya ang katatagan nito, ang pagtitiis nito sa kabila ng lahat, unti-unti, ang laro ay nagbabago. Hindi na niya ito nakikita bilang isang premyo. Nakikita na niya si
Ana. Ang babaeng mas gugustuhing magkusot ng damit hanggang sa magasgas ang mga kamay kaysa humingi ng tulong. Ang babaeng kahit takot na takot ay hindi yumuyuko. Kinabukasan, ang inaasahang eksena ay nangyari. Ang kwintas ko. Ang diamanteng kwintas na regalo sa akin ni Ricardo, nawawala. Ang sigaw ni Donna Elvira ay umalinggaw sa buong mansyon. Sinundan ito ng isang palabas ng pag-aalala, paghahanap, at mga akusasyon na lahat ay nakaturo sa iisang direksyon, ang bagong katulong. Siya lang naman ang bago dito. Mula nang dumating siya, puro kamalasan na ang nangyayari, sabi ng Donya, ang mga mata ay nagbabaga habang nakaturo kay Ana. Nakatayo si Ana sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga mapanghusgang tingin. Nakita ni Franco ang takot sa mga mata nito, pero naroon pa rin ang pride. Hindi ito umiiyak. Hindi ito nagmamakaawa. Halughugin ang gamit niya, utos ni Donna Elvira. Dito na pumasok si Franco. Huwag na, sabi niya, ang boses ay kalmado pero may bigat. Lahat ay napatingin sa kanya. Hindi niyo kailangang maghalughog. Lumapit siya kay Ana na napatingin sa kanya nang may pagtataka at pag-aalinlangan. Ngumiti si Franco pero hindi ito ang karaniwan niyang mapangasar ng ngiti. Ito ay isang ngiting may halong pagsisisi. Sorry, Ana, sabi niya, sapat lang para marinig nito. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang tita Elvira. Actually, tita, ako ang may kasalanan. Inilagay ko ang kwinta sa bulsa niya. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa sala. Ano? Bulalas ni Donna Elvira, hindi makapaniwala. Nagkibit balikat si Franco, ipinapakita ang imahe ng isang pabayang playboy na perpekto para sa kanyang alibi. I was going to give it to her. Isang biro lang. Alam niyo na, para asarin siya. Hindi ko naman akalain na gagawin mong ganito kalaking issue, tita. Ang paliwanag niya ay kapanipaniwala para sa isang tulad niya. Isang mayaman at aroganteng lalaki na ginagawang biro ang lahat. Ang galit sa mukha ni Donna Elvira ay napalitan ng inis pero wala itong magawa. Hindi nito pwedeng isubo ang sarili nitong pamangkin. Franco. Hindi yan magandang biro, sabi na lang nito, bago tumalikod at umakyat sa taas, halatang bigo ang plano. Nang makaalis na ang lahat, naiwan silang dalawa ni Ana. Nakatingin ito sa kanya, ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Bakit mo ginawa yon? Tanong nito, ang boses ay mahina. Dahil ayokong may ibang nagpapahirap sa'yo, sagot ni Franco, kalahating biro, kalahating totoo. Ako lang dapat. Hindi sumagot si Ana. Tinitigan lang siya nito ng matagal bago tumalikod at bumalik sa trabaho, pero alam ni Franco may nagbago. Kinahapunan, sa halip na pumunta sa bar kasama ang mga kaibigan, tumayo lang si Franco sa bintana, pinapanood si Ana na nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Ang paraan ng pagdilig nito sa mga rosas, ang pag-alis nito sa mga tuyong dahon, lahat ay ginagawa nito ng may pag-ingat at dedikasyon. Isang simpleng gawain, pero sa mga mata ni Franco, ito ay isang larawan ng kagandahan at katahimikan. Isang mundong napakalayo sa magulo at mababaw niyang buhay. Doon siya nakaramdam ng pagkasuya. Pagkasuya sa sarili niya, sa mga pusta, sa mga walang kwentang gabi na puro alak at tawanan lang. Kinabukasan, ginawa ni Franco ang isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Nagsuot siya ng business suit, pumasok sa opisina ng ama niya sa Santillan Corporation, at umupo sa harap nito. Dad, sabi niya, ang boses ay seryoso. Gusto ko na pong magtrabaho. Magsisimula ako sa pinakamababa. Ang gulat sa mukha ng kanyang ama ay hindi matatawaran. Ngunit sa likod ng gulat na iyon ay mayroong kislap ng paghanga. Nang hapong iyon, nalaman niyang araw ng pagdalaw ni Ana sa kanyang ama. Alam niyang magko-commute ito. Nang walang paalam, kinuha niya ang susi ng isa sa mga simpleng sasakyan nila at hinintay ito sa labas ng gate. Nang lumabas si Ana, halatang nagulat ito nang makita siya. Sakay na, sabi lang niya. Hindi na. Magko-commute na lang ako, sagot nito, laging may handang pananggalang. Huwag ka nang makulit. Ihahatid na kita. Baka malit ka pa, giit ni Franco. Sa huli, wala ring nagawa si Ana kundi sumakay. Ang biyahe nila ay tahimik. Walang asaran, walang biruan. Pagdating sa ospital, ipinarada niya ang sasakyan. Hindi ka ba bababa? Tanong ni Ana. Dito lang ako. Maghihintay ako, sagot niya. Pumasok si Ana sa loob. Si Franco ay naiwan sa kotse. Naghintay siya.
1 oras. 2 oras. 3 oras. Tinignan niya ang mga taong dumadaan, ang mga ambulansyang dumarating. Ito ang mundo ni Ana. Isang mundo ng pag-aalala at sakripisyo. At sa kauna-unahang pagkakataon, nirespeto niya ito. Nang sa wakas ay lumabas si Ana mula sa ospital, ang mga mata nito ay namumugto at mapula. Halatang umiyak ito. Ang puso ni Franco ay tila nakaramdam ng isang kurot. Lumabas siya ng kotse at sinalubong ito. Hindi siya nagsalita. Inabutan lang niya ito ng isang botelya ng malamig na tubig na binili niya kanina pa. Kinuha ito ni Ana, ang mga daliri nila ay bahagyang nagdikit. Nag-angat ito ng tingin sa kanya, at sa mga mata nitong puno pa rin ng luha, nakita ni Franco ang pagbagsak ng isang maliit na piraso ng pader na matagal na nitong itinatayo. Nandito lang ako, sabi ni Franco, ang boses ay mahina at seryoso. Hindi sumagot si Ana. Tumango lang ito, at sa unang pagkakataon, hindi ito nagpakita ng galit o pagtatanggol. Ang nakita lang niya ay isang babaeng pagod na, at isang maliit na kislap ng pasasalamat. May mga bagay na dumarating nang hindi mo inaasahan. Para kay Aliana, ang isang bagay na yon ay ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo niya kay Franco. Ang pader na buong tapang niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang paghatid nito sa kanya sa ospital, ang tahimik na paghihintay nito ng ilang oras, ang simpleng pag-abot ng malamig na tubig, ang mga maliliit na bagay na iyon ay mas malakas pa sa anumang malalaking pangako. Ang lalaking dati demonyo sa kanyang paningin ay unti-unting nagpapakita ng ibang mukha, isang mukha na nakakagulo sa kanyang sistema. Nagsimula siyang mapansin ang mga pagbabago. Hindi na siya nito masyadong inaasar. Ang mga utos nito ay naging mga pakiusap. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang siya ay nagtatrabaho, at kapag nagtama ang kanilang mga mata, si Franco pa ang unang nag-iwas ng tingin na may bahagyang pamumula sa mga pisngi. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga rosa sa hardin, lumapit ito sa kanya. Mukhang mahirap yan, sabi nito. Okay lang, sanay na ako, sagot ni Ana na hindi nag-aangat ng tingin. Tulungan na kita. Bago pa man siya makatanggi, kumuha na si Franco ng isang pares ng bunting at nagsimulang tumulong sa pag-aalis ng mga tuyong sanga. Nagulat si Ana. Si Franco Santillan, ang spoiled brat na hindi marunong magtiklop ng sariling damit, ay naglilinis ng hardin. Nagtrabaho sila ng tahimik, magkatabi. Sa isang pagkakataon, habang sabay nilang inaabot ang isang partikular na bulaklak, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang tila gumapang sa braso ni Ana. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hindi rin binawi ni Franco ang sa kanya. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang segundo. Ang init ng palad nito ay bumabalot sa kanya, hanggang sa si Ana na ang unang bumitaw, pakiramdam niya ay nag-init ang kanyang buong mukha. Ang mga sandaling iyon ay nasundan pa ng iba. Mga simpleng pag-uusap sa kusina. Mga ngiti na hindi na mapang-asar, kundi totoo na. Nagsimula na ring magtrabaho si Franco sa kumpanya ng kanilang pamilya, isang bagay na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Mateo. Nagbago si Franco dahil sa'yo, Ana, sabi ni Mateo sa kanya isang araw. Nakaupo sila sa may pool area, nagpapahinga. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Seryoso sa buhay. May direksyon. Napayo ko lang si Ana, pero hindi niya mapigilan ang maliit na ngiti sa kanyang labi. Ang puso niya, na matagal nang manhid dahil sa mga problema, ay nagsimulang makaramdam ng kilig. Isang emosyon na akala niya ay kinalimutan na niya. Posible ba? Posible bang ang lalaking kinasusuklaman niya noon ay ang siya ring lalaking unti-unti niyang nagugustuhan? Ang pag-asa ay nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib. Isang bawal na pag-asa. Paano kung totoo ang lahat ng ito? Paano kung ang pagbabago ni Franco ay dahil talaga sa kanya? Paano kung sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, mayroon palang pwedeng mabuo? Isang hapon, nagkayayaan ang mga kaibigan ni Franco sa mansyon. Naglalaro sila ng bilyar at nag-inuman sa may pool area. Si Ana, gaya ng dati, ang naatasang magsilbi. Habang papalapit siya, dala-dala ang isang tray ng malamig na beer at pulutan, narinig niya ang malakas na tawanan nila. Pamilyar ang mga boses, sina Anton at Gio, ang mga mayayabang na kaibigan ni Franco. Grabe ka, Franco. Hindi ko akalain na siseryosohin mo pala ang pagtatrabaho sa office, sabi ni Anton. Kailangan, pare.
Part of the act, sagot ni Franco, at narinig ni Ana ang tunog ng pagtama ng tako sa bola. Act? Anong act? Huminto si Ana sa likod ng isang malaking halaman, nakatago sa kanilang paningin. Narinig niya ang tawa ni Gio. So, malapit mo na bang mapanalunan ang kotse mo, pare? Nahulog na ba sa'yo ang katulong? Isang kotse. Katulong. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ana. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Malapit na, narinig niyang sagot ni Franco, may halong kayabangan sa boses na matagal na niyang hindi naririnig. Konting-konti na lang. The girl is starting to believe I've changed for her. Nakakatuwa siyang panoorin, yung mga mata niyang punong-puno ng pag-asa. Akala niya fairy tale. Galing mo talaga, Master, papuri ni Anton. Pagkatapos mong makuha yung niya, anong plano? Itatapon mo na lang na parang basura. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Naghihintay si Ana. Nagdarasal na sana, itanggi ni Franco. Na sana, sabihin niyang hindi. Na sana, ipagtanggol siya nito. Pero ang narinig niya ay ang tawa ni Franco. Isang malamig at walang kaluluwang tawa. Tingnan natin. Baka pagsawaan ko muna bago ko ipamukha sa kanya na ang lahat ng ito ay isang malaking laro lang. Isang pusta. Sa sandaling iyon, nabasag ang puso ni Ana. Hindi lang nabasag, nadurog. Ang lahat ng kilig, lahat ng pag-asa, lahat ng maliliit na sandali ng kaligayahan ay naging abo. Isang kasinungalingan. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Isang laro. Isang pusta. Iyon lang pala ang halaga niya. Ang lakas ay nawala sa kanyang mga kamay. Crash! Ang tray na hawak niya ay bumagsak sa sementadong sahig. Ang tunog ng nabasag na bote at babasaging plato ay umalingaw sa buong pool area. Natahimik ang lahat. Ang mga mata ni na Franco, Anton, at Gio ay napunta lahat sa direksyon niya. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Franco. Ang pagkasindak. Dahan-dahang lumabas si Ana mula sa likod ng halaman. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, pero pinigil niya ito. Hindi niya ibibigay sa kanila ang satisfaksyon na makita siyang umiyak. Nilampasan niya ang mga basag na bubog sa sahig at lumakad papalapit sa kanila. Huminto siya sa mismong harap ni Franco, na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. At sa isang boses na malamig, walang emosyon, pero puno ng durog na puso, inulit niya ang mga salitang narinig niya. Isang kotse eh. Bulong niya, ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Iyon ba ang halaga ko sa'yo, Franco? Isang pusta. Ang mga salita ni Ana ay tumama kay Franco na parang isang bala. Isang pusta. Nakatayo siya roon, nakatitig sa mga mata ni Ana, mga matang dati nagsisimula ng magtiwala, ngayon ay puno ng walang kapantay na sakit at pagkasuklam. Biglang nanlamig ang buong paligid. Ang tawa ng mga kaibigan niya, ang init ng araw, ang amoy ng chlorine sa pool, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang durog na puso ng babaeng nasa harap niya. Ang puso na siya mismo ang dumurog. Ana ni. Nagsimula siyang magsalita, pero walang boses na lumabas. Ang kanyang isip ay blanko. Paano siya magpapaliwanag? Paano niya sasabihin na ang mga salitang narinig nito ay para lang sa mga kaibigan niya? Na isa lang iyong pagyayabang. Na ang laro ay matagal nang naging totoo para sa kanya. Ana, mali ang narinig mo, desperado niyang sabi, sa wakas ay nakahanap ng boses. Lumapit siya, sinubukang abutin ang kamay nito, pero umatras si Ana na parabang siya ay isang ketongin. Mali? Narinig ko lahat, Franco. Malinaw na malinaw, sagot ni Ana, ang boses ay nanginginig pero matatag. Ngumiti ito, isang ngiting mapait at puno ng sakit. Ang galing mo. Ang galing mong umarte. Naniwala ako. Sa isang saglit, naniwala talaga ako. Ana, totoo yun dati, pero hindi na ngayon. Maniwala ka sakin, sigaw ni Franco, ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Nagbago na ako. Totoo na to. Tumawa si Ana, isang tawang walang kagalakan. Totoo. Alin ang totoo, Franco? Yung pagpapanggap mo? O yung pusta? Dahil para sa akin, pareho lang yon. Parehong kasinungalingan. Bawat salita niya ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa dibdib ni Franco. Kasalanan niya ito.
Alam niya. Mula sa umpisa, kasalanan niya ang lahat. Ang yabang niya. Ang ego niya. Ang katangahan niya. Sina Anton at Gio ay tahimik lang sa isang tabi, halatang nataranta at hindi alam ang gagawin. At sa gitna ng kaguluhang iyon, dumating ang tunay na demonyo. Anong kaguluhan ito? Ang malamig na boses ni Donna Elvira ay pumutol sa tensyon. Nakatayo ito sa may pintuan papunta sa pool, ang mga mata ay matalim na nakatuon sa eksena. Nakita nito ang basag na mga bote, ang takot sa mukha ng mga kaibigan ni Franco, at ang pagtatalo nila ni Ana. Nakita nito ang perpektong pagkakataon. Oh, in my God, biglang sigaw ni Donna Elvira, ang kamay ay napahawak sa kanyang leeg. Ang ekspresyon nito ay nagbago mula sa pagiging mataray tungo sa pagiging biktima. Ang kwintas ko. Ang emerald brooch na pamana ni Mama. Wala dito. Nagkunwari itong naghahanap, kinakapa ang kanyang damit, ang mukha ay puno ng pagkataranta. Kanina lang suot ko ito. Dito lang ako sa sala. At siya, sabay turo kay Ana, siya ang huling nakita kong pumasok at lumabas doon. Naintindihan agad ni Franco. Isa na namang patibong. Pero ngayon, mas malala. Mas mapanganib. Tita, tama na yan, mariing sabi ni Franco. Pero hindi siya pinakinggan ng Donya. Mga gwardya. Halughugin niyo ang kwarto ng babaeng yan. Sigurado akong nandoon yon. Magnanakaw. Hindi ako magnanakaw, sigaw ni Ana, ang pagod at sakit sa kanyang boses ay napalitan ng galit at depensa. Dalawang gwardya ang mabilis na kumilos, sumunod sa utos ng Donya. Si Ana ay napapalibutan. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng tulong. At sa huli, ang mga mata niyang puno ng luha ay tumingin sa kanya. Kay Franco. Isang tingin na umaasa. Isang tingin na nagtatanong. Naniniwala ka ba sa kanila? O sa akin? Ang puso ni Franco ay nagdurugo. Sa isang tabi, ang kanyang tiyahin, ang kanyang pamilya, ang pangalan na daladala niya. Sa kabilang tabi, ang babaeng mahal niya, na sinaktan niya ng lubos, na ngayon ay umaasa sa kanya. Ilang sandali pa, bumalik ang isang gwardiya. May hawak itong isang kumikinang na bagay. Isang emerald brooch. Ma'am, nakita po namin sa ilalim ng unan niya. Gumuho ang mundo ni Ana. Napayuko ito, ang mga balikat ay nagsimulang manginig. Natalo na siya. Ang ebidensya ay naroon, kahit na isa itong kasinungalingan. Tiningnan siya ni Donna Elvira ng may tagumpay. Ano ngayon? Ano pang masasabi mo, ha? Magnanakaw. Tumingin si Ana kay Franco. Ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata nito ay naghahanap ng kasagutan sa kanya. Isang salita lang mula kay Franco, isang salita lang na nagsasabing hindi siya naniniwala at lalaban siya. Pero si Franco ay natigilan. Shock. Gulat sa perpektong pagkakadawit kay Ana. Ang ebidensya sa kamay ng gwardiya. Ang galit sa mga mata ng kanyang tiyahin. Ang pressure mula sa kanyang pamilya. Lahat ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Nag-aalangan siya. Naguguluhan. At ang pag-aalinlangan na yon, kahit isang segundo lang, ay nakita ni Ana. Iyon na ang huling patak. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Franco ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng akusasyon. Palayasin ang magnanakaw na yan, sigaw ni Donna Elvira. Tinitigan ni Ana si Franco, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinihintay niya ang hatol mula sa lalaking nagsabing nagbago na ito. Mula sa lalaking sinimulan na niyang mahalin. Si Franco, na nabibingi sa gulo at nabibigatan sa sitwasyon, ay tumingin sa sahig. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Ana. At sa isang boses na halos hindi niya makilala bilang sarili niya, isang boses na malamig at walang buhay, sinabi niya ang mga salitang wawasak sa kanilang dalawa. Umalis ka na, Ana. Narinig ni Ana ang mga salita. Ang bawat pantig ay parang isang hatol ng kamatayan. Tumango siya ng dahan-dahan, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo, at sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Franco, hindi na may sakit, kundi may malamig na kawalan. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, bawat hakbang ay palayo sa mansyon, palayo sa mga kasinungalingan, at palayo sa lalaking tuluyan ng dumurog sa kanya. Ang maliit na apartment na tinutuluyan nila ng kanyang ama ay hindi kailanman naging ganito kasikip at katahimik.
Para kay Aliana, ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang mansyon, si Franco, ang mga pangarap na dinurog, lahat ay bumabalik sa kanya sa katahimikan ng gabi. Lumipas ang ilang araw. Ang ginawa niya ay ituon ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang ama. Pinapakain niya ito, nililinis, kinakausap kahit na isang ungol lang ang naisasagot nito. Sa pag-aalaga sa kanyang ama, sinusubukan niyang ayusin ang sarili niyang wasak na pagkatao. Sinubukan niyang maging malakas, pero sa tuwing mag-isa siya, ang mga mata ni Franco, ang mga matang puno ng pag-aalinlangan, ay sumasagi sa kanyang isipan at dinudurog siyang muli. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng bintana, may kumatok sa kanilang pinto. Nag-aalangan man ay binuksan niya ito. Si Mateo. Nakatayo ito roon, ang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Ana ni. Sabi nito. Pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok niya ito. Umupo si Mateo sa isang lumang silyang kahoy, halatang hindi komportable sa kaibahan ng lugar na iyon sa mansyon nila. Ana, patawarin mo ako, sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo. Patawarin mo ako dahil wala akong nagawa. At patawarin mo si Franco. Ngumiti si Ana ng mapait. Wala ka namang kasalanan, Matt. At si Franco wala na akong pakialam sa kanya. Mayroon, Ana. Mayroon kang dapat malaman. Kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone. Mula pa lang noong una, noong nabasag yung florera, may duda na ako kay mama. Masyadong perpekto. At noong nangyari yung sa brooch, hindi ko na kinaya. I checked the security cameras. Ipinakita niya kay Ana ang isang video sa kanyang telepono. Isang kuha mula sa isang hidden camera sa sala. Malinaw sa video ang pag-uusap ni Donna Elvira at ng isa sa mga katulong. Malinaw na inutusan ng Donya ang katulong na ilagay ang brooch sa kwarto ni Ana. Napatakip si Ana sa kanyang bibig. Ang katotohanan, na alam na niya sa kanyang puso, ay nasa harap na niya ngayon, isang malinaw at hindi maikakailang ebidensya. Patawad, Ana, sabi ulit ni Mateo. Si Franco hindi niya alam to, pero alam kong nagsisisi siya. Simula noong umalis ka, hindi na siya umuwi sa bahay. Nagkukulong lang siya sa kondo niya. Hindi kumakain. Lasing palagi. Wasak na wasak siya, Ana. Bago pa man makasagot si Ana, isang malakas at desperadong katok ang muling narinig nila sa pinto. Nagkatinginan sila ni Mateo. Dahan-dahang lumapit si Ana sa pinto at binuksan ito. Si Franco. Ang itsura nito ay malayo sa aroganteng Franco na kilala niya. Ang buhok nito ay magulo, may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na namumula. Ang mga damit niya ay gusot at amoy alak siya. Mukha siyang isang taong hindi natulog sa loob ng ilang araw. Mukha siyang wasak. Katulad niya. Nang makita siya nito, ang mga mata nito ay napuno ng sakit at pagsisisi. Ana, sabi nito, ang boses ay paos. Hindi siya sumagot. Hinarangan niya ang pinto. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay malamig. Ana, pakinggan mo ako, please. Sinubukan itong lumapit. Alam ko na ang lahat. Pinuntahan ko iyong katulong. Inamin niya ang lahat. Ang brooch ang florera lahat yon, si tita ang may gawa. Natigilan si Ana. Ang florera? Ano nung tungkol sa florera? Huminga ng malalim si Franco. May lamat na yon, Ana. Alam ni tita. Nakita kanyang dumaan, at siya mismo ang bahagyang nagtulak para mabasag yon. It was a setup from the very beginning. Isang bitag na ginawa ng tita ko para paalisin ka. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalagay na sa lugar. Ang lahat ng pagpapahirap, ang lahat ng kahihiyan, ay isang kalkuladong plano pala mula sa umpisa. Lahat ng ito kasinungalingan, Ana, sabi ni Franco, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kasalanan ko. Naging duwag ako. Natakot ako. Pero maniwala ka, Ana, nagsisisi ako. Mahal kita. At alam kong nasaktan kita ng sobra-sobra. Ang mga salitang mahal kita ay tumagos sa puso ni Ana, pero ang sakit ay nandoon pa rin. Umalis ka na, ulit niya. Hindi ako alis hanggat hindi mo ako pinapatawad. Hanggat hindi mo ako binibigyan ng isa pang pagkakataon, pagmamakaawa ni Franco. Babalik tayo sa mansyon. Haharapin natin sila. Ibabalik ko ang dignidad mo. Ayoko nang bumalik doon, sabi ni Ana, umiiling.
Kailangan, Ana, sabi ni Franco, ang boses ay nagiging mas matatag. Para sa'yo. Para malinis ang pangalan mo. At para malaman nila na hindi ka na nila pwedeng tapak-tapakan. Kinuha niya ang kamay ni Ana. Sa pagkakataong ito, hindi na ito pumiglas. Pagkatapos nito, kahit na palayasin mo ako ulit, tatanggapin ko. Pero ngayon, samahan mo ako. Please! Nagkatinginan sila ni Mateo. Tumango si Mateo na parang nagsasabing sumama siya. Tumingin si Ana kay Franco sa mga mata nitong desperado at puno ng pagmamahal. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng galit, may isang bahagi sa puso niya na gustong maniwala. Tumango siya. Dinala siya ni Franco pabalik sa Villa Esmeralda. Ang pagbabalik niya ay isang malaking sorpresa sa lahat, lalo na kay Donna Elvira na kumakain sa sala kasama ang asawa nito, ang ama ni Mateo. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw ng Donya. Nandito siya para sa katotohanan, tita, sagot ni Franco, hawak pa rin ang kamay ni Ana. Sa harap ni Don Ricardo de Villa, ang ulo ng pamilya, isinalaysay ni Franco ang lahat. Ang tungkol sa brooch na may video bilang ebidensya mula kay Mateo. At ang pinakamatindi, ang tungkol sa Florera. Inamin ng katulong na binayaran siya ni Donna Elvira para manahimik. Si Donna Elvira ay namutla. Nawalan siya ng mga salita. Ang kanyang asawa ay nakatingin sa kanya nang may hindi makapaniwalang galit. Ang maskara ng isang kagalang-galang na matriarch ay tuluyan ng natanggal, inilalantad ang kasamaan sa ilalim nito. Nang mailahad na ang lahat, nang ang katahimikan at kahihiyan ay bumalot kay Donna Elvira, binalingan ni Franco si Ana. Ang lahat ng inday sa paligid ay nawala. Sa gitna ng sala, sa harap ng kanyang pamilya na sumira sa kanya, binitawan ni Franco ang kanyang kamay at dahan-dahang lumuhod sa isang tuhod. Napatakip si Ana sa kanyang bibig, ang mga mata ay nanalaki sa gulat. Kinuha ni Franco ang kamay niya muli, tinitigan siya ng diretsyo sa mga mata, ang kanyang boses ay nanginginig pero puno ng sinseridad at pagmamahal. Inalis nila ang lahat sa iyo, pero hindi nila kayang alisin ang pagmamahal ko. Ana Reyes, pakasalan mo ako. Nakaluhod si Franco sa makintab na sahig ng mansyon, ang buong mundo niya ay nakasentro sa babaeng nasa harap niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Ang katahimikan sa sala ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw ni Donna Elvira kanina. Nakatingin sa kanya si Ana, ang mga mata nito ay isang karagatan ng mga emosyon, gulat, sakit, pag-aalinlangan, at isang maliit, nanginginig na kislap ng pag-asa. Ang mga segundong lumipas ay parang isang walang hanggan. Hinihintay niya ang sagot nito. Handa na siya sa lahat. Kung sasabihin nitong hindi, tatayo siya, tatanggapin ang hatol, at gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay para patunayan na karapat-dapat siya. Pero umasa pa rin siya. Dahan-dahan, nakita niya ang pagtango ni Ana. Isang halos hindi mahahalata, nanginginig na pagtango. At pagkatapos, sa isang boses na mahina pero malinaw, sinabi nito ang salitang nagpabago sa lahat. Ang bigat sa dibdib ni Franco ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang kaligayahan na hindi niya panaramdaman kailanman. Itinayo niya si Ana at niyakap ito ng mahigpit. Sa yakap na yon, ipinaramdam niya ang lahat, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pasasalamat, at ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Ang eksenang iyon ang naging hudyat ng malaking pagbabago sa Villa Esmeralda. Si Don Ricardo, na puno ng kahihiyan at galit sa ginawa ng kanyang asawa, ay kinausap si Donna Elvira ng pribado. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan, pero mula noon, ang dating reyna ng mansyon ay naging isang anino na lang. Nawala ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluensya, at higit sa lahat, ang respeto ng sarili niyang pamilya. Kinabukasan, kinausap ni Franco ang kanyang ama sa opisina nito. Dad, gusto kong pakasalan si Ana, sabi niya, matatag at walang pag-aalinlangan. Tinitigan siya ng kanyang ama, si Emil Santillan, isang taong bihirang magpakita ng emosyon. Alam mo ang ibig sabihin niyan. Maraming tututol. Ang pamilya de Villa, ang mga kasosyo natin. Wala akong pakialam sa kanila, Dad, putol ni Franco. At isa pa, hindi ko na kailangan ang trust fund ko. Ititigil ko na ang pagtanggap nito. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong itayo ang sarili kong buhay kasama si Ana, gamit ang sarili kong mga kamay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Franco ang isang tunay na ngiti sa labi ng kanyang ama. Isang ngiti ng paghanga at pagmamalaki. Tumayo ito at tinapik siya sa balikat. Iyan ang anak ko, sabi nito.
I'm proud of you, Franco. Gawin mo kung ano ang magpapasaya sa'yo. Nasa likod mo ako. Ang suporta ng kanyang ama ang tanging kailangan niya. Ang unang ginawa ni Franco ay ibenta ang sports car niya, ang simbolo ng kanyang kayabangan at ng masakit na pusta. Ang perang nakuha niya ay ginamit niya para bayaran ng buo ang lahat ng gastusin sa ospital ng ama ni Ana. Ang natira ay idineposito niya sa bangko bilang panimula para sa kanilang dalawa. Ang sumunod na destinasyon nila ay ang ospital. Magkahawak kamay silang pumasok sa kwarto ng ama ni Ana. Umupo si Ana sa isang tabi at si Franco naman sa kabila. Kinuha ni Franco ang kamay ni Tatay Roberto, isang kamay na payat at hindi na makagalaw ng maayos. Sir, sabi ni Franco, ang boses ay puno ng respeto. Alam ko po na marami akong pagkakamali. Sinaktan ko po ang anak ninyo. Pero nandito po ako ngayon para mangako sa inyo. Aalagaan ko po siya. Mamahalin ko po siya sa abot ng aking makakaya. Hihingin ko po sana ang basbas niyo para pakasalan ko siya. Sinalubong ni Franco ang tingin ni Ana, isang tingin na nagsasabing seryoso siya at ito na ang simula ng lahat. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa ama nito. Huminga siya ng malalim. Sir, mahal na mahal ko po si Ana. Walang salitang lumabas mula sa bibig ni Tatay Roberto. Ngunit dahan-dahan, naramdaman ni Franco ang isang bahagyang pagpisil mula sa kamay nito. Isang napakahinang pagpisil, pero para kay Franco at Ana, iyon ay isang malakas na sigaw ng pag-apruba. Napatingin si Ana kay Franco, at sa pagkakataong iyon, ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Hindi sila nagkaroon ng branding kasal. Hindi nila kailangan iyon. Ang seremonya ay ginanap sa isang maliit at lumang simbahan, ang parehong simbahan kung saan bininyagan si Ana. Ang mga dumalo ay ilan lang, ang ama ni Franco, si Mateo na siyang best man, at ilang malalapit na kaibigan mula sa trabaho ni Franco. Si Tatay Roberto ay naroon din, nakaupo sa isang wheelchair, suot ang pinakamagandang barong na nahanap nila para sa kanya. Habang naglalakad si Ana sa aisle suot ang isang simpleng puting bestida, pakiramdam ni Franco ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Lahat ng karangyaan, lahat ng pera, lahat ng pusta, lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa babaeng papalapit sa kanya ngayon. Ito ang kanyang yaman. Ito ang kanyang premyo. Ito ang kanyang buhay. Sa harap ng altar, sa halip ng mga paulit-ulit at kabisadong mga pangako, tinitigan ni Franco si Ana ng diretsyo sa mga mata. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na marangya, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Pero ipinapangako ko ang isang buhay kung saan ikaw ang aking yaman. Ipinapangako ko na sa bawat paggising ko, ikaw ang una kong iisipin. At sa bawat pagsubok na darating, hindi na kita bibitawan. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit, at hayaan mong palitan ko iyon ng pagmamahal habang buhay. Sumagot si Ana, ang boses ay kasing sinsero ng sa kanya. Tinanggap kita sa kabila ng lahat, Franco. At tatanggapin kita habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Nang sabihin ng pariang, you may now kiss the bride, marahan niyang itinaas ang belo ni Ana at hinalikan ito. Isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan at ng lahat ng kanilang haharapin. Isang halik na nagsasara sa isang masakit na kabanata at nagbubukas ng isang bago. Paglabas nila ng simbahan, hindi sila sinalubong ng mga kumikinang na konfeti, kundi ng mainit na sikat ng araw. Magkahawak kamay sila, suot ang mga simpleng damit, pero ang mga ngiti sa kanilang labi ay mas maliwanag pa sa anumang diamante. Naglakad sila papunta sa isang maliit na apartment na inupahan ni Franco, malapit sa ospital ng ama ni Ana. Simple lang ito, pero para sa kanila, ito ay isang palasyo. Ito ang kanilang simula. Biglang tumunog ang cellphone ni Franco. Isang tawag mula sa kanyang bagong boss sa kumpanya. Umiti siya at sinagot ito. Yes, sir. Opo, papasok na po ako. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa at lumingon kay Ana na nakangiti sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi nito. Oras na para magtrabaho, Yelrea Santillan, sabi niya, at sa unang pagkakataon, ang mga salitang iyon ay may bigat, may halaga, at may kahulugan. Ngumiti si Ana. Okay, Yelrea Santillan. Hihintayin kita. At habang naglalakad sila papalayo, sa ilalim ng asul na langit, alam ni Franco na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkuha ng gusto mo. Ito ay tungkol sa pagiging isang taong karapat-dapat para sa taong mahal mo.
At para kay Ana, handa siyang maging karapat-dapat araw-araw habang buhay. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Franco at Aliana. Mula sa puso ng inyong manunulat, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang pagsulat sa kanilang paglalakbay ay isa ring emosyonal na biyahe para sa akin. Naramdaman ko ang bawat sakit ni Ana, ang bawat pagsisisi ni Franco, at ang bawat kilig na namuo sa pagitan nilang dalawa. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, ito po ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang isang emosyon na nararamdaman. Ito ay isang desisyon. Ito ay isang sadyang pagkilos para maging mas mabuting tao para sa ating minamahal. Ito ay kwento ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili para sa mga pagkakamaling nagawa. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Na kahit gaano kadilim ang kahapon, palaging may liwanag na naghihintay sa kinabukasan, hanggat tayo ay handang lumaban para dito at maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Ana at Franco? Ibahagi niyo naman po ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa po ay aking babasahin at lubos na pahahalagahan. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagmamahal. Hanggang sa ating susunod na kwento.